Sa pagpapatuloy ng nakaraang bahagi, sa sandaling ito, muling pinakawalan ni Chinyo ang ibong iyon. Ibon na lumilipad. Nahuli mo. Bakit hindi ito naglaho? Napakasimple. Dahil hindi ako gumamit ng espiritual na enerhiya. Pagkatapos, sumugod si Chinyo at sunod-sunod na ng huli. Sa gayon, maraming makukulay na balahibo ng ibon ang kanyang nalagas. Ang nilalang na ito, gamit lamang ang lakas ng kanyang pisikal na katawan, ay nakakagalaw sa kawalan. Samantala, sa kabilang dako, para kay Yuan Yuan, ang dalagang tagapagpaamo ng hayop. Napakadali lang hulihin ng mga ibong ito. Sa panig naman ng binata na naunang lumapit kay Chinyo, ginagamit niya ngayon ang kanyang dugo para akitin ang mga ibon. Gaya ng inaasahan, kahit na mga espiritual na anyo ay hindi makatiis sa pang-akit ng aking dugo. Sa sandaling ito, sa harap ng tarangkahan ng banal na lungsod, ang eksena ng 100 ibon na nagpupugay sa Phoenix ay likas na nagmula sa aura ng Haunawet Imperial Family. Kaya't ito'y napaka-pamilyar sa kanya. Ako siguro ang unang nakarating sa lungsod ng punong abala para sa piging. Diba? Biglang napansin niya na ang grupo ni Chinyo ay matagal nang nakaupo roon. Ginoong Chin, napakabilis mo nga, naisip niya. Kahit na mas mabilis siya sa akin. Ang bilang ng mga balahibong nakuha niya ay tiyak na hindi hihigit sa akin. Ngunit pagkatapos ay naglabas si Chinyo ng 2 korona na gawa sa makukulay na balahibo ng ibon at ipinatong ito kina Qingjiao at Yetong. Naikinanganga niya sa pagkamangha. Haha, karapat-dapat kang ang tawaging kapatid na Chin. Ang pagtrato mo sa pagsusulit na parang wala lang ay tunay na nagpamulat sa aking mga mata. Alam kong ang aking kakayahan sa pagkontrol ng hayop ay hindi may kukumpara sa'yo. Biglang, isang bastos na lalaki ang hamampas sa mesa at sumigaw. Wala akong pakialam sa mga usapan ninyo. Sinabi mong may karne ng mabangis na hayop dito kaya ako pumunta. Kung maglakas loob kang linlangin ako, guguluhin ko ang lugar na ito. Haha, syempre totoo iyon. Dalhin na ang karne ng mabangis na hayop para sa mga magigiting na mandirigma. Isa-isang inihain ang mga piraso ng karne. Magsikain kayo. Haha, hindi masama, hindi nasayang ang pagpunta ko rito. Pagkatapos kumain, uuwi na ako. Sulit na, ngunit napansin ni Chinyo na mayroong kakaiba. Ang karneng ito ay hindi simple. Sa unang tingin, wala itong espiritual na enerhiya. Ngunit naglalabas ito ng isang mapang-akit na aura. Kakaiba talaga. Isang di kilalang tao ang gumamit ng baging para kunin ang piraso ng karne. Si Yuan Yuan naman ay kinuha rin ito ngunit hindi pa sinusubukang nguyain. Yazi, siyasatin mo, utos ni Chinyo. Hehe. Tila may anyo ngunit walang laman. Totoo ngunit hungkag, natutunaw sa tubig, naglalaho sa apoy. Ito ay karne ng Thai tea. Ang bastos na lalaki kanina na masarap ang kain ay biglang nakaramdam ng hindi maganda. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay umalsa at sumabog. Anong nangyari? Bilang isang magiting na mandirigma, hindi sapat ang marunong lang kumain. Sa ikalawang pagsubok, inaanyayahan ko kayong tikman ang karne ng misteryosong mabangis na hayop na ito. Nagkataong nakita ko ang mabangis na hayop na ito sa labas ng kabundukan ng mga mababangis na hayop. Ang isang ordinaryong tao na kumain ng 1 pulgada lamang nito ay maaaring sumabog. Ngunit kung matagumpay itong mapipino, mabilis na tataas ang cultivation. Sa loob ng isang insenso, ubusin ang karne sa plato, at iyon ay ituturing na pasado. Ang pinakamabilis ay maaaring magtanong sa akin ng 3 katanungan. Ang lalaking iyon kanina ay kumain ng napakarami bago sumabog. Batay sa aking kakayahan, kung dahan-dahan akong kakain ngayon, marahil ay walang problema. Naisip ng isang kalahok, ngunit nang isubo niya ang isang maliit na piraso, agad na nakaramdam ng matinding bigat ang kanyang katawan. Kaya't ginamit niya ang kanyang enerhiya para labanan ito. Dakilang Joe Heavenly Circulation Technique. Buong lakas na paikutin. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahinga siya ng maluwag. HMPH. Ang hirap nga talagang kainin. Isang-isa pa ang kumuha ng maliit na piraso at isinubo. Ngunit agad siyang sumabog dahil hindi niya nakontrol ito. Mga Ginoo, patawarin ninyo ako sa aking prangkang pagsasalita. Ngunit ang mga nagsasanay ng mga pamamaraan ng Earth rank pababa ay dapat na kusang umatras. Ang pagsubok na ito ay upang suriin ang antas ng inyong pamamaraan. Kung bahagyang mabagal lamang ang bilis ng pagpino, sisubog ang katawan at mamamatay. Hindi ito makatarungan, tayong mga independent cultivator. Saan naman tayo kukuha ng Earth rank na pamamaraan?
Hayaan na natin. Wala tayong kapalaran sa kompetisyong ito. Naisip ng prinsipe ng dakilang Joe. Kung ikukumpara sa kakayahan, mas mababa ako sa iyo ng kaunti. Ngunit kung pag-uusapan ng pinagmulan, ako ang prinsipe ng dakilang Joe. Hindi ako naniniwalang mayroon ka ring mataas na antas na pamamaraan. Bumalik tayo kay Chinyu. Kung hindi kayang tunawin ng katawan, paano kaya kung pipinuhin muna sa labas bago sipsipin? Kaya't sinimulan niyang pinuhin ang piraso ng karne. Nang makita ito ng mga tao sa paligid, ginaya nila siya. Oo nga, bakit hindi natin naisip yun? Chinyu, talagang may paraan ka. Salamat sa iyo, papuri ng dalawang dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ni Chinyu ang pagpino. Maalang-galang na, Imperial Preceptor, maituturing na ba akong nangunguna sa yugtong ito? Gumamit siya ng sagradong apoy ng ikasyam na antas para magpino. Ilan pa kayang lihim ang mayroon ng taong ito? Tunay ngang kahanga-hanga ang kabataan. Ngayon, maaari ka nang magtanong sa akin ng 3 katanungan. Kailangan ba ngayon na? Tanong ni Chinyu. Chinyu, anong ibig mong sabihin, sabat ng prinsipe? Ang Imperial Preceptor ay mayroong napakataas na cultivation at napakadakilang posisyon. Ilang salita lamang niya ay malulutas na ang iyong mga katanungan tungkol sa cultivation. Huwag kang walang utang na loob. Hindi ba't marami kang problema sa iyong cultivation? Hindi nakapagtatakang binugbog kita hanggang sa umiyak ka noon. Hindi ako katulad mo. Wala akong anumang problema sa aking sariling cultivation. Ikaw, galit na galit ang prinsipe ngunit wala siyang magawa. Napakayabang talaga ng Chinyu na ito. Laging may isang taong may walang kapantay na kasanayan sa sibat. Maaaring si Chinyu nga ito. Naisip ng Imperial Preceptor. Haha, Imperial Preceptor, hindi ko pa gustong itanong ang 3 katanungang ito ngayon. Maaari ko bang ipagpaliban sa susunod? Tanong ni Chinyu. Haha, syempre maaari. Ang pagsusulit ngayong araw ay nagtatapos dito. Lahat ng nakapasa ngayon, bukas ay magtipon sa arena. Maaari na kayong maghiwa-hiwalay. Opo, Imperial Preceptor, HMPH, Chinyu, ang labanan bukas ang magiging araw ng iyong kamatayan. Bulong ng prinsipe. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik na ang Imperial Preceptor sa palasyo. Nagbibigay pugay sa inyong kamahalan. Ang kompetisyon ng alyansa ng 8 bansa ay matagumpay na naidaos. Ang mga mahihina ay naalis na. Bukas na ang formal na labanan. Hinihiling ko ang inyong pagpapakita. Kamahalan, para magbigay ng talumpati upang buhayin ang diwa. Walang anuman, ang pinakapagod pa rin ay ang Imperial Preceptor. Kumusta ang unang yugto ng pagpili? Marami bang natatanging talento? Sa labanang ito, maraming talento ang pawang mga taong may malakas na martial arts. Sa oras na iyon, kapag naging Dragon Lock, marahil ay makakatulong ito sa inyong kamahalan na umangat pa ng isang antas. Alam mong hindi iyan ang tinatanong ko. Inabot ng 80 taon at naubos ang kaba ng bayan para lamang makuha ang natitirang swerte ng 7 bansang iyon. Ito'y pagkakataon lamang para magpakita. Ang gantimpalang ipinangako natin sa Manggenguna ay hindi naman talaga makakamit. Ang tanong ko ay, mayroon bang iba? Hindi taong inayos natin. Ang nakakuha ng unang pwesto? Kamahalan, pakalmayan po ninyo ang inyong sarili. Mula nang bumagsak ang Dragon Lock, lalong hindi naging matatag ang aking kalagayan. Kung hahayaang makuha ng tagalabas ang unang pwesto, mabubunyag ang lahat, kahit na makuha ko pa ang Dragon Lock, sa ilalim ng paghatol ng mamamayan. Baka muling bumagsak ang Dragon Lock. Pakiusap, kamahalan, makatiyak po kayo. Nag-ayos na ako ng tao na tiyak na makakakuha ng unang pwesto sa pagkakataong ito. Maliban sa isang nagngangalang Chinyu, ang iba ay hindi dapat ikabahala. Tungkol naman kay Chinyu, ang laban bukas ang magiging araw ng kanyang kamatayan. Lahat ay naayos ko na ng maayos. Kung mayroon ng paghahanda ang Imperial Preceptor, makakapagpahinga na ang aking kalooban. HMPH, Chinyu, hindi kaya siya yung mula sa pamilyang Chin? Mahaba ang gabi at maraming pangarap. Bukas ang araw ng iyong kamatayan. Mga Sky Serpent Guard, nasaan kayo? Narito po. Agad na patayin si Chinyu para sa akin. Gabi na sa himpilan. Napak-strogo pala. Bukas pa lang ang formal na laban. Pero kailangan na nating magbantay dito ngayong gabi. Tingnan mo nga, hindi mo ba nakikita kung gaano kalaki ang saklaw ng labanang ito? Gagamitin ang 8 dakilang sagradong armas bilang gantimpala. Kung ako ang makakakuha ng unang pwesto, kahit sa kwadra ng kabayo pa ako matulog. Ayos lang.
Bigla siyang nakatanggap ng hagupit. Ikaw, payag kang maging parang kabayo. Pero hindi pa tiyak na hahayaan kang makitulog sa kanila? Hindi ka pa matutulog. Ano pang ingay ang ginagawa mo rito? Ha, hindi ko pa nakita ang taong ito sa paunang pagsusulit. Bakit may bago na namang sumali ngayon? Ah, siya si Tai Zuanli, anak ni Grand Minister Tai Chang ng Chan Dynasty. Normal lang na hindi mo siya nakita sa paunang pagsusulit. Siya yung direktang pinayagang sumali sa kompetisyon nang hindi na kailangang dumaan sa paunang pagsusulit. Bakit may ganoong uri ng exemption? Hindi ba't hindi iyon patas? Ang kompetisyong ito ay inorganisa ng Chan Dynasty. Gusto nilang magpasok ng isang koponan sa formal na laban. Normal lang iyon. Wala tayong masasabi sa kanila. Sa sandaling iyon, sumagot din ang lalaking hinigupit. Tai Zuanli, hindi ito ang korte. Isa ka lang ding kalahok. Huwag kang masyadong mayabang. Pagkatapos ay sumugod siya. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Kung gayon, pagbibigyan kita. Hinigupit niya ng latigo ang lalaki hanggang sa mamatay ito. Ang pamamaraan ng pagkontrol ng sandata, medyo interesante. Si kapatid na Li pa rin ang magaling. Sa isang kilos lang, napapasuko na niya ang mga walang modong ito, puri ng mga alipors. Isang grupo ng mga peste. Laging gustong angkinin ang gantimpala ng mundo. Mga peste, dapat mabuhay kayo ng naaayon sa inyong estado. Dapat kayong bumalik sa inyong mga bulok na lugar. Nang makita ito, nagsalita si Chinyo. May mga taong laging iniisip na tao sila. Pero hindi nila alam na sila mismo ang mga peste. Ang mga salitang ito ay labis na ikinagalit ni Tai Zuanli at napasigaw siya. Sino ang nangangahas na magsalita ng mayabang sa akin? Maliit lang ang aking katayuan. Ituring mo na lang akong isang independent cultivator. Sagot ni Chinyo. Isa na namang pesteng langgam. Pinatalsik ko na silang lahat. Bakit may natira pang isa, ikaw? Sumugod si Tai Zuanli para atakihin si Chinyo. Masyadong mahina. Inihagis ni Chinyo ang tasa ng alak sa kanya. Nabasa ang kanyang mukha. Haha, naging basang sisiw siya, pang-aasar ni Yetong. Sige, mukhang ayaw ninyong sumali sa kompetisyon bukas. Ngayon, pupalbusin ko kayo. Ito ba ang patas at matuwid na kompetisyon ng Chan Dynasty? Bakit hinahayaan ang sarili nilang tao na sirain ang mga patakaran at apihin ng ibang mga kalaban? Tanong ni Qing Jiao. Huwag mo akong pagbibintangan. Lahat ng aking kilos ay kumakatawan lamang sa aking sarili. Tinuturuan ko lang ng leksyon ng ilang kalahok. Walang kinalaman sa Chan Dynasty. Ngunit katatapos lang niyang magsalita nang biglang lumundag si Qin Yu at sinampal siya. Kung ganyan ang sinabi mo, panatag na ako. Dahil tinuturuan din kita ng leksyon. Mamatay ka na, sigaw ni Tai Zuanli at nagpakawala ng enerhiya. Tigil, isang iba pang tao ang lumitaw. Bukas pa ang laban, magpahinga na kayo. Ang taong ito ay nasa rurok ng Toai Ho Realm, Void Shattering Realm. Sa pagkakataong ito, ang Chan Dynasty ang nagkulang. Pinagtawanan tuloy kayo, Ginoo, upang ipakita ang aming sinseridad. Maaaring sumama kayo sa akin sa One Chi Pavilion at pumili ng isang kayamanan. Ang One Chi Pavilion ang lugar kung saan tinitipon ng Chan Dynasty ang maraming kayamanan mula sa buong mundo. Napakagalante. Kung alam ko lang, kanina pa sana ako sumugod at nakipag-away sa kanila. Ang Chan Dynasty ay laging kakaiba kumilos. Pakiramdam ko'y hindi ito simple. Baka dapat nating iwanan na lang, paalala ni Yetong kay Qin Yu. Ano naman ito? Kung may pagkakataon na hindi mo sasamantalahin. Hindi ka tunay na bayani, sagot ni Qin Yu. Haha, si Ginoong Qin ay talagang prangka. Kung gayon, sumunod ka na sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang One Chi Pavilion pala ay nasa isang liblib na lugar? Dapat mong malaman na ito ang kayamanan ng maharlikang pamilya. Hindi maraming tao ang nakakakita nito ng personal. Pagkatapos, bumukas ang pinto, at isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas. Sa loob ay hindi mabilang na mga kayamanan. Ito ba talaga ang silid kayamanan? Tanong ni Qin Yu. Siyempre, sa tingin mo ba niloloko kita? Paano ko naman magagawa iyon? Sa unang tingin pa lang, alam ko nang ang nakatatanda ay isang taong may mataas na moralidad at dangal. Narito ako dahil sa paggalang sa inyo. Nakatatanda, haha, kung gayon, mangyaring magsimula ng pumili si Ginoong Qin. Ang mga ito ay pawang mga artifact na may pambihirang pinagmulan. Huwag kang mag-atubiling pumili, Ginoong Qin. Kung gayon, hindi na ako magpapakipot pa. Isang formation, naisip ni Qin Yu.
Kung nais ng Chan Dynasty na bigyan ako ng kayamanan, bakit hindi nila sirain ang formation? Ito ay itinatag ng mga ninuno ng dinastiya upang pigilan ang mga susunod na henerasyon sa labis na paggastos ng yaman. Lahat kami ay walang paraan. Sa paggana ng formation na ito, wala na rin akong magagawa. Kung hindi masisira ang formation, paano makukuha ang mga artifact? Kung ayaw ninyong magbigay, bakit kailangan pang gawin ito? Palem, Ginoong Qin, sandali lang. Ang sino mang makakaunawa sa formation ay makakakuha ng kayamanan. Kung gayon, susubukan ko. Pagkatapos ay nagpakawala ng enerhiya si Qin Yu. Ngunit biglang lumitaw ang mga kadena at dinakip siya. Hahaha, sa wakas, nahulog ka rin sa bitag. Siya pala ang taong inutusan ng emperador ng Chan para patayin si Qin Yu kanina. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako gustong patayin sa lahat ng paraan? Sino ang nagpadala sa'yo? Ang kamahalan ay napakaraming ginagawa. Bakit niya papansinin ang isang langgam na tulad mo? Pagkatapos ay sunod-sunod pang kadena ang pumulupot kay Qin Yu. Kung tama ang hula ko, ang formation na ito ay ang anti-theft formation ng Chan Dynasty. Ang dahilan kung bakit hindi ka naapektuhan ay dahil mayroon kang token ng palasyo. Tama ba? Karapat-dapat ngang tawaging talento na may kakayahang manalo sa 8 bansa. Gaya ng sinabi ng Imperial Preceptor. Sa sandaling iyon, inatake rin ng mga kadena ang lalaki. Ngunit naglabas siya ng isang token na tinatawag na Chan Binding Order para supulan ito. HMPH. Iyan ang token. Diba, Yazi? Tulungan mo akong kunin ang token. Kaya't sinira ni Qin Yu ang mga kadena at sumugod. Si Yazi naman ay nagpakawala ng enerhiya at kinuha ang token. Isang napakahalagang bagay. Bakit hindi ka maingat? Tanong ni Qin Yu. Ito ang token ng kamahalan. Anong gusto mong gawin? Wala naman. Gagawin ko lang ang aking paraan. Pagkatapos kitang may gapos, natural na ibabalik ko ito sa'yo. Ngunit sa sandaling iyon, parami ng parami ang mga Cade nang lumitaw at mahigpit na iginapos si Qin Yu. Haha, Qin Yu, wala namang talagang token dito. Ang control spell ng formation na ito ay isang serye lamang ng mga salita. Naloko ka, napakasama mo talaga. Sa sandaling ito, si Qin Yu ay napulupot na parang bola. Mayroon kang ang ilang kakayahan. Ngunit ang mga Sky Serpent Guard ay mga tanod ng mga emperador sa loob ng maraming henerasyon. Para makamit ang layunin, hindi sila nag-aatubiling gumamit ng anumang paraan. Marami na akong napatay na tulad mo. Huwag kang mag-alala. Ililibing kita ng maayos. Mamatay ka na. Sumugod siya para saksakin si Qin Yu. Wala bang nagturo sa'yo? Ang mga bihasang mangangaso ay madalas na nagpapanggap na biktima. Sa sandaling ito, nagpakawala ng enerhiya si Qin Yu at sinira ang mga kadena. Hindi maganda ito. Nagpakita ng pagkabalisa ang lalaki. Anong klaseng mahika ito? Bakit nawala ng bisa ang formation? Tao tay, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ng bansa. Kung hindi ka palilito ngayon, kailan pa? Paanong nangyari ito? Sa sandaling ito, unti-unting hinihigop ni Qin Yu ang mga kayamanan. Nang makita ito, nagpakawala ng enerhiya ang lalaki. Kailangan kong ibalik ang formation. Chan Binding Order. Bumalik ka. Haha, gusto mong bawiin? Managinip ka. Sandali na lang. At lahat ng enerhiya ng formation na ito ay mahihigop ko na. Hindi maganda. Ang formation ay pinipigilan ng isang uri ng enerhiya mula sa kanya. Hindi ko ito mabawi. Malapit na akong magtagumpay. Agad kong mapapalabas ang anino ng tao tay. Sampain, ngayon, nawala na ang lahat ng kayamanan. Kahit na mapatay ko pa si Qin Yu ngayon, parurusahan pa rin ako ng kamahalan. Bagamat ang paggamit ng Blood Devouring Secret Art ay makakasira sa aking habang buhay. Ngayon, ang tanging paraan na lang ay gamitin ito para hukayin ang lahat ng lihim ni Qin Yu. Sa ganoong paraan lang ako makakabawi sa aking pagkakasala. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng enerhiya. Natatakot ka kaya gusto mong umiwas? Tanong niya kay Qin Yu. Blood Devouring Divine Spear. Kapag tumagos ito sa katawan, hihigupin ito ang dugo. Mula sa dugo mo, huhukayin ko ang lahat ng iyong lihim. Sa sandaling iyon, humarurot siya at diretsyong sinaksak si Qin Yu. Ngunit biglang nabiyak ang kanyang sandata. Paano ito nangyari? Ang aking Blood Spear ay isang heaven-rank secret art. Sa sandaling ito, nagpakita na rin si Tao Tai. Narinig kong gusto mong tikman ang aking dugo? Kung gayon, magpalat tayo ng kaunti. Gusto ko ring tikman ang dugo mo.
Ano sa tingin mo? Paano ito nangyari? Isa itong mabangis na hayop. Si Chinyu ay mula sa lahi ng mga mababangis na hayop. Labis siyang nataranta. Mula sa bibig ni Tao Tai. Dahan-daang lumabas si Chinyu. Ang masamang hayop na lumalamon. Ang Panginoon ng sinaunang ilang. Si Tao Tai ay nagbalik. Sky Serpent Guard. Tama, pakisabi ng pasasalamat ko sa emperador ng Chan Dynasty. Kung hindi dahil sa dami ng kayamanang ibinigay niya sa akin. Marahil ay hindi ako ganoon kabilis makaka-breakthrough sa rurok ng Favang Realm, Illusion Breaking Realm. Chinyu, huwag kang mayabang. Nag-breakthrough ka lang sa rurok ng Favang Realm. Sa tingin mo ba makakatakas ka rito? Ako ay nasa rurok ng Toaiho Realm, Void Shattering Realm. Galit siyang umatake, ngunit wala siyang nagawang pinsala kay Chinyu. Lahat ng kanyang atake ay nilamon ni Tao Tai. Nakakatawa, kung sigurado kang mananalo, bakit mo pa ako kailangang akitin dito bago ka kumilos? Sa isang kumpas lang ng kamay ni Chinyu, napatalsik siya palayo, kahit gaano ka pa kalakas. Hindi mo kayang lampasan ng isang buong realm para talunin ako. Ang teknik na iyong ginagamit ay tiyak na kumukonsumo ng maraming lakas mahika. Kailangan ko lang patagilan ng oras. At sa huli, ikaw ang mamamatay. Chan Clone Technique. Lumikha siya ng maraming clone at sabay-sabay na inatake si Chinyu. Papatayin kita ng dahan-dahan dito. Sigurado ka? Gumawa si Chinyu ng isang kalasag na hamarang sa lahat ng atake. Paano ito nangyari? Ganyan pa rin karami ang iyong lakas mahika? Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Mayroon pa akong mahigit 100 ganitong klaseng mababangis na hayop. Pagkatapos ay ipinatawag ni Chinyu ang mga mababangis na hayop na kanyang nasummon noon. Nalabis na ikinatakot ng lalaki at napaurong siya. Hindi maganda, kailangan kong iligtas ang aking buhay. Mukhang ang ating bagong kaibigan ay gumawa ng medyo kaiyahiyang bagay. Agad ninyo siyang ibalik dito. Kaya't saan man siya tumakbo. Hinaharangan siya ng mga mababangis na hayop. Salit-salitang umaatake ng walang tigil. Pagkatapos ay madali siyang nahuli ni Yazi. Saan ka pupunta? Hindi may kakaila. Ikaw ang numero 1 henyo. Pakiusap. Huwag mo akong patayin. Chinyu, hindi mo ba gustong magkaroon ng kaaway ang Chan Dynasty? Basta't patawarin mo ako. Tutulungan kitang makipag-ayos sa kamahalan. Gusto niya akong patayin. Tapos kailangan ko pang humingi ng tawad? Sabihin ninyo, may katwiran ba yon? Kung makikipag-ayos ka, huwag mo kaming sisihin kung mamaliitin ka namin, sabi ni Yazi. Hindi natin kailangang magmakaawa kahit kanino. Mula pa noon. Iba ang nagmamakaawa para sa aking kabutihang loob, dugtong ni Tao Tai. Paumanhin, mukhang ayaw ng aking mga kapatid na makipag-ayos. Sa sandaling ito, nagpakawala si Chinyu ng isang napakalakas na puwersa na dumagan sa lalaki sa lupa. Pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. At siya ay nagkapira-piraso. Biglang yumanig ang lupa, natukoy na patay na ang tagapamahala. Isinasagawa ang self-destruct mode. Ang emperador ng Chan, naisip pa pala niya ang sitwasyong ito. Kahit na mabaygo ang Sky Serpent Guard sa pagpatay sa akin. Gusto pa rin niya akong ilibing dito? Ang galit na ito, maaga o huli, sisingilin ko rin. Tingnan muna natin ang lakas ng rurok ng Favang Realm. Pagkatapos ay nagpakawala ng enerhiya si Chinyu at lumipad palabas. Kinaumagahan, sa palaruan ng lambak ng bundok. Ang lambak ng bundok na ito ang Royal Hunting Ground ng Chan Dynasty. Maraming kayamanan dito, ngunit marami ring mapanganib na kakaibang hayop. Ang arena para sa ikatlong yugto ay ang Royal Hunting Ground. Kung gayon, tiyak na maraming kayamanan doon na inaasam ng maharlikang pamilya. Pero ang galante nilang pinapasok tayo? Isang grupo ng mga probinsyano. Ngunit magiging tuntungan ko kayo para sa aking tagumpay. Haha, Chinyu, nakita niyo ba si Chinyu? Si Hetong ay tumatakbo kung saan-saan para hanapin si Chinyu. Kahapon, dinala si Chinyu ng matandang eunuch ng Chan Dynasty. Sabi ay para kumuha ng gantimpala. Pero isang gabi na, hindi pa rin bumabalik, hindi kaya. Huwag kang mag-alala, dinala ng mga tao ng Chan Dynasty si Chinyu sa harap ng lahat. Hindi sila mangangahas na gumawa ng anuman. Kailangan pa ring pangalagaan ng maharlikang pamilya ang kanilang reputasyon. Huwag kang mag-alala, si kapatid na Chin ay matalino at matapang. Marahil ay may kaunti lang siyang personal na gagawin. Nag-iwan ako ng sulat para sa kanya. Kapag nabasa niya, darating siya agad.
Sa sandaling ito, ngumiti ng may pagmamalaki ang Imperial Preceptor. Hindi na babalik si Chinyu. Hindi ko inaasahan na ang kamahalan pala ay nagmamalasakit pa sa reputasyon ng maharlikang pamilya at direktang kumilos. Ngunit sa aking plano, hindi rin niya makukuha ang unang pwesto. Mukhang ngayon, kailangan ko pang isipin kung paano pagtatakpan ng katotohanan at subukang panatilihin ang dangal ng maharlikang pamilya. Ngunit biglang lumitaw si Chinyu. Maaari ko bang malaman kung kailan magsisimula ang laban? Kanina pa ako naghihintay dito. Ano, Chinyu, kailan ka dumating? Labis siyang nagulat. Imperial Preceptor, bakit parang nagulat kayo nang makita akong dumating? Imposible, malinaw na kumilos na ang kamahalan. Sa lakas ng Sky Serpent Guard. Paanong mabibigo sila? Hindi kaya mayroon pa siyang lihim na pamamaraan para makatakas? Nagmamalasakit lang ako sa mga kalahok. Kayo lahat ay mga piling mandirigma ng 8 bansa. Ang pag-asa ng hinaharap. Kung ayos lang kayo, mabuti naman. Ang Chan Dynasty ay may isang Imperial Preceptor na laging nag-iisip para sa bayan. Tunay ngang biyaya ito para sa 8 bansa. Haha, kapatid na Chin, masyado kang mapuri. Ang pag-aalay ng buong puso para sa Chan ay aking tungkulin. Huwag mong isipin na dahil nakatakas ka sa kamay ng Sky Serpent Guard ay may karapatan ka ng magmayabang. Ang pagpasok sa laban ay siya ring oras ng iyong kamatayan. Kung kumpleto na ang mga kalahok, iaanunsyo ko na ang mga patakaran ng labanang ito. Ang hunting ground sa inyong harapan ay pinamumugar ng mga napakabangis na kakaibang hayop. Bawat isa sa kanila ay mayroong emblem. Ang pagpatay sa kakaibang hayop ay magbibigay ng kaukulang emblem. Bukas na ang Royal Hunting Ground. Pagkatapos ng 3 oras, batay sa bilang ng mga emblem, malalaman kung sino ang mananalo sa kompetisyong ito. Ipinapahayag ko, ang huling laban para sa pagkapanalo ay nagsisimula na. Lahat kayo, lumaban na, sugod, lahat ay humarurot. Haha, mauuna na ako. Ang unang pwesto ay dapat mapunta sa aking dakilang Zhou Dynasty. Ngunit sa sandaling iyon, isang iba pa ang nauna. Haha, ngayon ang araw na ang aking Shadow Moon Sect ay makikilala sa buong mundo. Kapatid na Chin, magkita tayo sa loob ng arena. Chinyu, bilisan na rin natin. Sige, tara na. Magdagdag ng 2 kupunan ng mga kalahok mula sa palasyo sa laban. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, utos ng Imperial Preceptor sa isang tauhan? Pagkaraan ng ilang sandali, sa loob ng arena, isang dambuhalang tigre ang lumitaw. Legia White Tiger, sabi nila, isa itong banal na antas na hayop na may lahi ng mabangis na hayop. Ngunit bakit ito lumitaw dito? Hindi ito kayang harapin ng mga kalahok dito. Mabuti na lang at epektibo ang invisibility secret art ng aking Shadow Moon Sect. Kailangan lang magtago sa dilim para makaiwas sa labas. Ngunit natagpuan pa rin siya ng puting tigre. At agad siyang tinamaan. Pumunta tayo sa grupo ni Chinyu. Hindi maaari. Ganoon kabilis. Mayroon ang napahamak. Ganoon ba kabangis ang mga kakaibang hayop sa hunting ground na ito? Ang aurang ito ay napakalakas. Parang may mali. Sa loob ng Royal Hunting Ground. Wala namang ganoong kalakas na kakaibang hayop. Hindi katakatakang ganoon ang ekspresyon ng mukha ng Imperial Preceptor na iyon. Mukhang hindi simple ang hunting ground na ito. Biglang, isang dambuhalang agila ang sumugod para umatake. Agad na nagpakita si Yazi at gumanti. Ngunit sa isang suntok lang, bumagsak ang ibon. Pagkatapos ay isang emblem ang lumabas. Mukhang ito na ang kailangan nating hanapin. Ngunit nang yumuko si Yetong para kunin ang emblem, biglang nabuhay ang ibon. Mag-ingat, mabilis na sumugod si Chinyu. Pagkatapos ay ginamit ang Devo-uring teknik ni Tao Tai. At matagumpay na gumanti, pinabagsak ang ibon. Ito ang aura ng sinaunang ilang. Ang ibong ito ay may bahid ng lahi ng mabangis na hayop. Ang Royal Hunting Ground ay may ganitong uri ng mapanganib na mabangis na hayop. Biglang may napansin si Yetong. Sino yan? Sigaw niya. Pagkatapos, si Yuan Yuan, na puno ng sugat, ang lumabas. Anong nangyari? Sino ang nakasakit sa iyo ng ganito? Ito ay isang bitag. Gusto ng Chan Dynasty na patayin ang lahat. Mag-ingat kayo kay Tai Zuanli. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang humabol. Hindi ko inaasahan na ang paghabol sa babaeng iyan ay haantong sa isang malaking huli. Haha, tangiyan ninyo ako. Sinuntok ni Yazi ang 2 lalaki at napatalsik. Mabilis na sumugod si Chinyu at ginamit ang Soul Seasoned Thunder Roar. Agad na nakontrol ang pinuno nila. Sabihin mo, ano ang layunin ninyo sa paglusot dito?
Ang totoo, ang Royal Hunting Ground na ito ay isang sangay ng kabundukan ng mga mababangis na hayop. Kumain kayo ng karne ng Thaiti, kaya't napakaakit ninyo sa mga mababangis na hayop. Ang aming misyon ay akitin ang mga mababangis na hayop para palibutan at patayin kayo. Nababaliw na ba ang Chan Dynasty? Bakit nila tayo gustong patayin? Nais ng Imperial Preceptor na isakripisyo ang lahat ng mahuhusay na mandirigma ng 8 bansa. Pagkatapos ay tipunin ng Dragon Lock para sirain ang mga tanikala para sa kamahalan. Kaya pala, noong nasa sinaunang libingan sa Chenkang, nakuha ni kapatid ang mana ng sinaunang emperador. Sinipsip ang 80% ng kingly aura ng Chan Dynasty. Malamang, matagal nang may problema ang Dragon Chi ng emperador ng Chan. Kaya't desperado na siyang kumilos ng ganito. Agad tayong lumabas ngayon din. Sabihin natin sa buong mundo ang katotohanan. Sama-sama nating pabagsakin ang Chan Dynasty. Haha, walang silbi. Ang buong lugar na ito ay nasil na. At saka, lahat ng mababangis na hayop sa gubat ay humahabol sa inyo. Wala na kayong matatakasan. Haha, ibig sabihin ba, dito na lang tayo maghihintay ng kamatayan? Marahil ay may isa pang paraan para makontrol ang kaguluhan ng mga mababangis na hayop, ang hari ng mga mababangis na hayop sa ilalim ng bangin ng kabundukan ng mga mababangis na hayop. Sumunod kayo sa akin. Kaya't lumipad ang grupo ni Chinyu. Chinyu, dito ako sa baba maghihintay sa'yo. Bulong ni Tai Zuanli. Haha, emperador ng Chan, maghintay ka lang, hindi magtatagal. Babalik kami, naisip ni Chinyu.